St. Francis of Assisi for a day sa Parade of Saints? Wow! October 30, 2022 was a memorable day for me. Parade of Saints kasi dito sa ating dambana. 3 years na halos yung vlog na ito and I'm so happy to share this vlog with you mga kapanalig. What's up mga mathematics? So at this very moment ay meron kaming gaganaping Parade of Saints. So 1:20 PM, sumakay na kami sa kotse ni Ate Isel at nagtungo kami sa SOCOM office. Then I met this cutie birdie. Chirp, chirp, chirp. Chirp, chirp, chirp. Chirp, chirp, chirp. Fake birdie meets true birdies. Totoo silang kalapati. 1:51 PM, our makeup transformation begins. Hi Bishops Joshua Policarpio, shoutout sa'yo. Ayan, unti-unti na akong magiging si Padre Salvi. Joke lang po. Kaya na nga, nag-a-apply na nga ng foundation. Dala na ni Ate Lay ang tonsure or yung poknat sa ulo ni Padre Salvi. Ayan, may pampatangos pa nga ng ilong hanggang sa nagkabalbas at bigote na nga ako. Hi po kayo. Hi Sir Harold. Arg! Ako si Genghis Khan. For the spray net na nga and the finishing touches, ang tonsure ni St. Francis of Assisi. Panis! Hala! Ayan, feel na feel for the sandals na nga tayo. 2:47 PM, taran! Ako na si Padre Salvi. Ulo ba yun? The Este St. Francis of Assisi. Franciscan friends! Dominicans! After that, tuloy ang pictorial ng mga saints. Oh hi kapanalig V, lalo na dito sa birdie sa balikat ko. Ayan naman si Bishops na ang pinoportray na saint ay si Saint Thomas Aquinas. And ayan, kasama ko rin itong napaka-cute na dog nila Ate Isel, Tuloy na tuloy ang pictorial. Kasama na rin natin ang iba pa natin mga kapanalig na kasama rin sa Parade of Saints. And more kapanalig saints, and more cute fur babies. Sa pictorial, I got to know more and more saints. More close-up look with them. And sa pictorial, each saint brings the emotion. Lalo na, tila pinapakita sa akin yung emosyon ng kanilang martyrdom at paghihirap sa ngalan ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Ugh, ang kati ng ulo ko. Scratch, scratch. 4:09 PM ay lumabas na ang everyone. And ayan ang dami ng mga saints. After ng parade, 5:30 PM ay nang makapasok ng lahat sa simbahan, may pagpapakilala sa harap ng altar. Ngunit hinagilap ko na yung mga live sa Batingaw. Kaso hindi na pala ito na preserve. Kaya for now, mga screenshots na lang ang naisalba ko at may papakita ko sa inyo. Pero pagkakaalala ko, may sinabi akong quote ni St. Francis tapos pinalipad ko yung dove. May pabangka pa sila Ang galing! And after all that, for the awarding na and we got Ang nagkamit ng ikatlong karangalan ay nagmula sa St. Augustine Parish, Commission on Social Communications, San Francisco de Assisi. Isang masigabong palakpakan para kay Brother Macho Estrella. the third place! Yay! And syempre, nag-shoot pa nga kami ni Bunso ng pa-transition 7:08 PM ay umuwi na nga kami. Iyon, kakauwi lang namin. In character pa rin ako. Si San Francisco de Assis at gayon rin sila Padre Salvi at sila Padre Damaso. Hindi sila panot. Meron silang tonsure. Tonsure ay isang paraan ng mga pare. Nagpapasakop sila sa bukasyon, nagpapasakop sila kay Kristo, nagpapasakop sila sa simbahan. Kaya sakop to, kalbo. Parang tanda lang na, okay, pare ako. So, tapos na po ang exciting part at halos family nanonood na ng Gabi ng Lagim. So, for my case, di pa ako nagpapalit ng damit. Di pa ako nagre-remove ng makeup. And the good thing and the blessing here is na pahiram sa atin itong tonsure na ginagamit, sinusuot mismo ni Padre Salvi himself, Juancho Trevino, dun sa Maria Clara Ibarra. So, it's really a blessing po talaga. Pwede na siyang hubarin. Tingnan natin. Ano natin yung clips. Yan, nalis ko na yung unang clip. Alis na ganito pala yung tonsure. Hindi ko alam kung saan siya gawa. Pero, grabe. Tagal nitong ginawa. Ganun lang kadaling burahin. Tsura. Tigas pa rin niya hanggang ngayon. Grabe. Pinanindigan niya. Kapit na kapit hanggang anit.
Maganda na mayroong mga ganitong activities sa ating simbahan. Kaysa magbihis multo at nakakatakot sa pagpasok natin sa buwan ng Nobyembre, alalahanin natin na buwan ito ng mga santo at mga banal. Hindi ng katatakutan. Ang mga santo, mga banal, mga martir, bagamat nakaranas ng paghihirap, pagpapakasakit at hamon na kinaharap sa buhay, pinagtagumpayan nila ito. Pinaglaban ang pananampalataya at ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos hanggang sa huling sandali ng buhay nila sa daigdig. Tulad ni San Francisco de Assis, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Alagaan natin ito, magkaroon ng malasakit sa kapwa at sa pamayanan, mamuhay ng simple at magbigay sa nangangailangan. Hanggang sa susunod na Math Ventures or Throwback Math Ventures, God bless us always, kita-kits mga kapanalig!